currently applying for a call center or nabigyan ka na ng JO and saktong sa financial account ka ma-assign? Well, nasa tamang channel ka because for today's video, we'll be talking about what it's like working for a financial account in the BPO industry. And tamang-tama kasi meron kaming hiring for this account ng mga customer service representative. Kaya right after mong mapanood ang video na ito, mag-fill out ka na ng online application form na nasa link below and start your BPO journey with us, lalong-lalo na ngayong bare months. Tama yan. And by the way guys, once again, this is Jamie. And I am Zai. And samahan nyo kami until the end of this para naman makatulong kami sa BPO journey nyo. Kaya without further delay, let's get into the video. Pero unang-una sa lahat, no, before we dig deeper dun sa mga other parts ng video na pag-uusapan natin, define natin ano yung financial account para rin sa kaalaman, let's say, ng mga career shifters, yung mga newbies, and freshers natin na interested mag-apply sa account na to here at Metacom. Okay, so when we say financial, for the word itself, finance, so it deals with money or credit cards or anything na related sa banking. Usually, mga inquiries, mga nagre-report sila ng mga anong transactions for fraud. Yes. Siyempre nga naman, when it comes to card, debit, credit card man yan, parang, di ba, medyo nakaka-praning. So, yon yung mga call center representatives sa financial account, sila yung mga go-to person ng mga taong na-anxious na sa pagdating sa kanilang billing activities or may kailangan i-dispute or i-refund. Yes, Maring Jamie. Lalong-lalo na yung pumasok yung pandemic. So, syempre, bawal lumabas. So, usually, ang ginagawa ng mga tao is online transactions, right? Correct. Very much correct. Kasi nga, since medyo na prohibit, di ba, yung physical transactions, physical, let's say, processes. So, napakalaking tulong ng mga call center representatives or call center agents natin na nagtatrabaho sa financial accounts, especially during those times. So yun na nga, no, Maring Zai and mga metapips natin dyan, before tayong palalimin yung usapan, bigyan muna natin ng overview yung mga viewers natin kung ano ba i-expect nila sa video na to. So unahan muna, ano-ano ba yan, Mare? Yeah, so first, itatakal natin kung ano nga ba ang definition ng financial account. Next is yung qualification. So sino nga ba yung mga pwedeng mag-apply dito sa account na to? Yes, definitely. And kasama na rin dyan, of course, ano ba yung usual routine once na agent ka na under a financial account and ano yung mga usual concerns na pwede mong ma-encounter. Okay, so ngayon naman, Meta Peeps and Kumaring Sai, pag-usapan natin ano-ano nga ba yung mga qualifications na hinahanap ng isang call center for their financial account. Yes, totoo nga ba na kailangan magaling ka sa math or magaling kang mag-compute since you will handle money here? And dapat din ba graduate ka ng accounting or any financial related course for that? The answer is, it's an edge na meron kang background sa finance or banking or accounting. The truth is, pwede kang mag-apply basta graduate ka ng any 4-year course and with good communication skills. Definitely, tama yan, Maring Zai. And just to explain lang din bakit kailangan graduate ka ng any 4-year course, kasi po, mataas yung standards ng mga client. Kasi nga naman, ang i-handle ng, let's say, magiging agent in the future is all about the finances of the client. So, medyo critical and confidential yung account na i-handle mo. So, kailangan witty and smart and mabilis talaga mag-isip yung mga agents na nandito sa account na to. Alright, so this time mga Meta Peeps, pag-uusapan naman natin kung ano nga ba yung usual routine ng isang call center agent under a financial account. So Maring Zai, parang let's give them an idea naman, parang how does it work ba? Ano yung parang routinary activity nila on a daily basis? Syempre, like any other BPO naman, kailangan 10 minutes before ng iyong shift, nakapag-prepare ka na, so ready mo na yung tools mo, yung mga headsets mo, and then mag-login ka na. And syempre, check mo rin yung schedule mo para makapag-prepare ka sa whole shift mo. It's a must talaga na i-check natin once we log in dun sa system unit na naka-assign sa atin kung ano ba yung schedule natin for the day. Kasi aside from, let's say, customer interactions na typical naman na ginagawa ng lahat ng call center agents, meron parang mga administrative tasks and also parang meron dong mga time allotment for professional growth and development. And last but not the least din, may mga modules na sinasagutan kasi continuous yung inaaral naming process. Kasi everyday, di ba, parang super fast-paced ng process sa loob ng production floor. Magugulat ka na lang, may bagong information or memo na ibababa na dapat aralin. So, it may sound or it may look overwhelming or intimidating at first, pero once na magamay mo siya, ay nako, goods na goods. Kaya mo na definitely maging isang call center agent under a financial account. Yun, Meta
MetaPips, so since meron na tayong idea about sa usual routine na pwede mong ma-encounter kapag naging financial agent ka, so punta naman tayo dun sa mga possible concerns na pwede mong ma-encounter kapag mag-handle ka na ng account na ito. Definitely. So, Maring Zai, ano nga ba yung mga usual concerns na na-encounter ng ating mga agents on a daily basis or let's say sa shift nila together with the customers or the clients? Okay. Number 1 is yung balance inquiry. So, balance check, ito yung mga usual type of call na makuha mo kapag naging financial agent ka na. Kasi syempre, gustong malaman ni customer or ni client kung magkano na lang yung nasa accounts nila, kung meron pa ba silang mga credits, diba? So, on the credit and debit part, parang usually yan yung call na inaalam nila. Kasi, aminin natin, diba? Parang not all of the people, especially yung mga elderly na customers natin, maalam doon sa technology. Kahit na, let's say, meron ng mga mobile apps. Oo, tama. Mobile application. Most of them, medyo hirap or challenge na i-access. So, tendency is, tatawag talaga sila sa available the customer service hotline to also ask and check kung ano yung natitirang balance doon sa account nila. And main reason for that is they want to trace kung ano ba yung mga naging transaction history nila doon sa account. Alright, so madagdag na din natin, Maring Sai, doon sa balance inquiries na concern is yung transaction disputes. So, when we say transaction disputes, mga MetaPips, ito yung mga type of call about refund, okay? Nung mga customers, nag-a-ask sila ng refund for, let's say, a fee or, let's say, charge na nalagay doon sa card nila, debit or credit card, na hindi nila alam sometimes, okay? Yan yung usually, magugulat ka tatawag sa'yo, I need to refund or dispute this kind of transaction because, let's say, Amazon charged me $30 for this one na hindi ko naman pinurchase. Ganyan yung mga karaniwang maririnig mo. And also, tendency din kaya nagkakaroon ng mga overcharge or let's say unknown charges doon sa mga accounts nila is yun nga, parang may subscription sila, di ba? Prior to that. Na-experience mo na ba yan, Mare? So far, hindi ko pa naman na-experience kasi sa mga clients natin, usually may mga case na yung mga bank accounts nila is nakalink sa kanilang mga online shopping accounts, sa mga food delivery accounts. So, nagkakaroon ng automatic deduction. Yes, definitely. Usually dyan, ipapatrace ng customers bakit siya nagkaroon ng $50 deduction dito sa account niya for this date. So, what you have to do is go through, let's say, the savings or ledger account nila. And yun lang naman, kailangan mong i-document. And the good thing for that is, on my case on my experience before, meron kaming escalation team or refund or disputes department na mag-handle for that. So, usually, agents like us naman, ita-transfer lang yung call after naming ma-ticket or ma-identify kung ano man yung, let's say, medyo ambiguous na transaction na yon. So yan mga MetaPips and Maring Jamie, no? Let's move on to third concern na maaari mong ma-encounter kapag nag-handle ka ng financial account is payment inquiries. So yun nga, Mare Cakes, ano ba yung usual na tinatanong typically ng mga customers or clients, specifically pagdating sa, let's say, payment na yan? Yeah, so customers may have questions about their payment due dates, kung ano ba talaga yung billing cycle nila. Kasi minsan, they typically ask na nagbayad na sila and then meron na naman silang panibagong bill. So kumbaga nagpapato. Oo, usually kasi I think one reason din is, aminado naman, lahat tayo. At some point, nakakaligtaan natin kung kailan talaga yung due date, di ba? Okay, so since malinaw na isa sa tinatanong is yung payment due date, Mare, aside from that, ano ba yung mga payment-related concerns na nire-raise or itinatawag ng mga customers sa atin? Siyempre, kasama na dyan yung payment amounts, kung magkano yung babayaran nila or yung bill nila that month. Okay. And yung payment way. So, kung paano nila babayaran, meron bang mga third-party na payment center like here sa Philippines, di ba, sa 7-Eleven. Correct. Pwede kang magbayad doon ng mga water bills, electric bills mo, right? Alright, so fourth on the list ng mga usual concerns na tinatawag ng ating mga customers or clients, Mare, is about their account changes. So, usually, ano nga ba ginagawa dito? Enlighten natin sila, no? So, usually, customers call us or the customer service hotline para, let's say, ipa-update yung information. Like, for example, unang-una na dyan is yung information nila, personal information. Most importantly dyan, Mare, is pinapabago nila yung address. Let's say, siyempre kapag lumipat. oo, tama, correct, tumpa ka dyan. Kasi nga naman, for card delivery purposes, kasi ayun din, kasama na rin sa account changes yung about sa card concerns nga nila. Kasi meron dyan magre-report na wala daw nila yung card or na-expire, na-misplace, nasira. So, as an agent sa financial account, isa rin sa task mo is i-cater yung ganong kind of concern. So, on your end, hihingin mo yung complete and updated information ni customer, like yung full and complete name, tapos yung correct address or any updated address, and then also yung card information, and ikaw, on your end, ang magre-request or let's say, magpa-process ng new card para ma-deliver kay customer. And aside from that, account changes din as well. Since medyo
maselan, no, pag usapang pera or let's say bank accounts, usually dyan may mga nagre-request kasi na gusto nilang maging supplementary owner, kumbaga, ng account nila yung asawa nila or anak nila or any nila ng access. Yes, correct. Ayan, tama. So, medyo tedious yung process, maselan yung process kasi nga, it's all about the money. Who knows, baka mamaya pala scammer yon or whoever. So, you have to be patient lang sa pag-ask ng information and pag-ask din ng consent para ma-process yung ganong klaseng request ng mga customers when it comes sa account changes nila. And now, punta naman tayo sa panghuling listahan ng usual concerns na maaari mong ma-encounter kapag ikaw ay naging agent na ng financial account. So, ito ay ang sales and promotion. So, usually kasi Maring Jamie, no, merong mga pakulo yung account or yung company. So, for example, magkakaroon ng rebates pag nag-spend ka ng specific amount dun sa particular na account na to or mga free gifts sa pag-use nung card nila. Oo, definitely. Parang mga ano siya, pointing system or rewards and incentive system. Doon ba yung pinopoint natin dito, Mare? And also, madagdag ko na rin dyan sa sales and promotions. Kasi nga, di ba, when I was still working dun sa financial account dati, meron din dyan yung parang refer a friend na parang pakulo or let's say, program nila for a certain period of time na once na mapag-open mo ng account yung friend mo dun sa bank na yon na ginagamit mo, eh makakakuha ka ng, if I'm not mistaken, $10 to $50 sa account mo. Sa mga Meta Pips and viewers natin dyan na meron ng experience sa pag-handle ng financial account, share nyo naman sa ating comment section kung ano ba yung mga usual routine and concerns na madalas ay na-encounter nyo while on call. So, feel free to share your thoughts. Again, just type it sa ating comment section. Now, the big question is, Maring Jamie, no, para sa mga Meta Pips din, meron nga bang career growth and development kapag napunta ka sa financial account? So, very good question and interesting question ng Marikik. So, I think yun din yung mga tumatakbo sa isip karaniwan ng mga tao sa paligid na parang, oh, BPO or bilang call center, parang ano ba mangyayari? Is it a dead-end job? So, to answer your question, Mare, if there's a career growth and development, definitely there is po. Kasi, gaya nung na-mention ko kanina, no, based on my experience, bilang financial account agent, hindi naman matatapos yung trabaho mo sa pag-take ng calls, pag-cater ng concerns ng customers or clients. May kaakibat din yan ng mga administrative tasks and also continuous training programs. For example, dyan, meron kayong refresher classes for your grammar or English skills para continuously ma-enhance yung communication skills nga gaya ng nasabi ko. And also, product knowledge. Ayan, continuously aaralin nyo yan. Bilang nga naman, continuous yung pag-aaral or yung improvement na binibigay sa inyo or pinoprovide ng account. Eh, of course, mataas yung chances na promotion. Just like in my case before, yung mga teammates ko, kahit na newbie, once na nakita na okay, kabisado na nila yung process, for promotion agad bilang SME or parang bilang escalation team. And on my case naman, parang I was in line to be promoted parang learning instructor, ganyan, for English communication. So, yes po, there's growth and development sa BPO industry. Now, if you want to know more about the different accounts in the BPO industry, gaya nitong sa financial account, just click the link above dahil may kinreate kami na playlist to help you get more ideas about the call center accounts. So, once na mag-start ka na sa iyong BPO journey with us here at Metacom, ay meron ka ng insights para naman ready ka na. Now naman, no, Maring Sai, pag-usapan naman natin yung bagay na I think ay gusto ring malaman ng ating mga Meta Pips dyan, especially when it comes to this account. So, ano nga ba yung mga advantages and disadvantages of handling a financial account in the BPO industry? So, unahin na natin, Mari, yung mga disadvantages. So, yung mga irate customers. So, natural naman sa mga BPO accounts, sa mga different BPO accounts, yung irate customer. Pero when it comes to financial account, medyo crucial kasi nga, it's all about money. So, especially dun sa mga clients natin na hindi naman ganun kalaki. So, every penny counts dun sa mga iba nating customers. So, bawat transactions, bawat disputes, bawat pumapasok at lumalabas na pera is mahalaga sa kanila. So, kailangan nila ng assistance. So, sometimes, sa hit ng emotion nila, so medyo nagiging irate sila. And what else, Mare? Yung queuing. So, again, since pagpasok nga ng pandemic, diba? So, most of transactions is online. Correct. So, madalas nagagamit is yung mga mobile app. So, maraming customers na maraming concerns din, Maring Jamie, no? Gusto nilang malaman kung ano ba yung nangyayari sa account nila. Kasi nga, mas convenient, Maring Jamie, no? Lalo na nung pandemic na mobile banking yung ginagamit. Correct. Instead na pupunta ka pa dun sa physical or traditional bank, diba nila? Mare, kahit may mga disadvantages man tayo na ituturing dyan, meron pa rin naman syempre mga advantages. Yes, that's the good thing, Mare. Yes, and one of that, Mare, is I can say na ang financial
financial account sa BPO industry is one of the most stable accounts. Yes. Diba? Kasi hindi naman nawawala yung pagta-transact or pagpaprocess natin ng pera. Banking is always there. Lalo na sa panahon ngayon, gaya nga ng nabanggit mo. Diba? Simula nung nag-pandemic, parang naging mas progressive yung, correct, yung banking experiences natin. Nag-lean na tayo or nag-gear na tayo towards, let's say, online banking. Kaya mas maraming kailangang agents and customer service representatives sa ganyang klaseng account nowadays. And last but not the least, sa advantages ng account na to is, of course, syempre naman, malaki bigayan dito, Mare. My goodness. So, na-experience ko yan first hand. Lalo na ngayon, bare months. Kaya sa mga Metapips natin dyan, again, may hiring ang Metacom ng customer service representative. So, click nyo lang yung link below para mag-start na kayo sa application kasi I can definitely recommend this account. Kahit mga newbie, Mare. Yung mga fresh grads or career shifter natin dyan. So, ayun nga, going back, nabanggit ko, ngayong bare months, magti-triple pay yan, Mare. Lalo na yung mga parating na US holidays, ayan, tsaka yung mga Christmas natin or yung local holidays natin. Definitely, mag-o-offer yung mga accounts nyo dyan ng double pay or triple pay plus incentives once na pasukan nyo or let's say, mag-shift kayo, magkaroon kayo ng shift during the holidays. So, there we go, Meta Peeps! I hope na nakatulong ang video na to to help you get started as a financial account customer service representative. Again, Meta Peeps, just fill out the online application form na nasa link below and we'll be more than happy to cater your application with us here at Metacom. And also, don't forget to like, share, and subscribe to this channel and itap mo na rin yung notification bell para naman lagi kang updated sa aming mga latest uploads. Once again, this is Jamie. And this is Zai. Thank you so much for watching and see you in our next video. Bye!